table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. This is the house of the Lord, the gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, are welcome to come inside. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, pumapasok na tayo ngayong buwan sa tinatawag nilang Ghost Month. Naniniwala ba kayo sa mga multo? Kung kayo ay naniniwala, baka mahina ang pananampalataya niyo. Dahil ang mga alagad ng ating Panginoon, maririnig natin sa Ebanghelyo, ang nakita nila, multo, kesa sa nakita nila ang ating Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Bakit nauna pa nilang pinaniwalaan ang multo kesa sa Diyos? Dahil mahina ang kanilang pananampalataya. Gusto mong lumakas ang iyong pananampalataya? Magdasal ka at huwag mong aalisin ang tingin mo sa Panginoon. Imbis na paniwalaan mo ang mga multo, ang takot mo, paniwalaan mo at ipahayag mo na totoo ang Diyos, buhay ang Diyos, at palaging mabuti ang Diyos. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan nanghina ang ating pananampalataya, lalong-lalo na nawalan tayo ng pananalig sa Diyos dahil sa ating pagdududa, dahil sa ating walang sawang pagbabalik-balik sa ating mga kasalanan. Naway, pag natanggap natin ang awa, ang habag ng Panginoon, minsan pa tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Kaya sabihin natin, inaamin ko, Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maaaka. Panginoon, mabaka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maaaka. Panginoon, Gloria in excelsis Deo. Luwalhati
sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob kaming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahin mong lubos ang iyong espiritu sa aming kumukupkup upang sa lupaing pinangako kami makapasok. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb, na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at tumihip ng napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas, sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay, magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray, magsasamang ganap. Sa lahat ng lupay pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bumugang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan.
magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pa't mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi. Nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Aleluya, aleluya. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siya, inabot doon ng gabi. Samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nila may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, papariyanin niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Paglapit kay Jesus, ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin niyo po ako, Panginoon!" sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig." Sabi niya kay Pedro, "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga, kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Pwede niyo po bang pagigreet mga katabi niyo? God is good. Sobra-sobra. Palakpakan po natin ang Panginoon. May isa po akong karanasan na hindi malilimutan sa aking buhay. Nung ako po ay deacon pa, hindi pa po ako pari. Nag-a-assist po ako sa isang maliit na parokya. Na-assign po ako sa isang coastal parish. Malapit po ito sa dagat, doon po sa Masantol, Pampanga. Ang ginagawa ko po noon, tuwing weekdays, bumibisita po ako sa mga bahay-bahay. Nagble-bless po ako ng mga may sakit. Kinukumusta ko po yung aming mga parokyanos. Pero para mapuntahan po namin yung mga bahay, kinakailangan po na dumaan kami sa mga pilapil o sa gilid po ng mga fish pond. Habang tumatawid po ako dun sa isang tulay, sira po pala yung kahoy. Kaya pagtapak ko po dun sa tulay, narinig ko po nag-crack at naputol po yung aking tinatapakan. Nahulog po ako sa tubig. Pero bakit takot na takot po ako? Kasi bago po ako maglakad, habang nakabangka kami, nakita ko po yung mga CR ng mga tao doon, nasa ibabaw lang po ng tubig. At habang umaandar po yung aming bangka, meron po akong naririnig, pluk, pluk. Ano po yun? Doon po nagpupupo yung mga tao. Kaya nga, nung nahulog po ako doon sa tubig, ang unang pumasok po sa isip ko, baka malunok ko yung tubig na puno ng pupo. Kaya nga po hindi po ako huminga. Nung naramdaman ko na pahulog na po ako sa tubig, sabi ko, sinara ko po yung aking bibig. At langoy na po ako ng langoy. Psh, 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 psh. Sabi ko po. Pero narinig ko na lang po yung mga kasama ko, nandun sila sa ibabaw, sumisigaw sila, sabi nila, Father! Tumayo lang po kayo! Father, tayo lang po kayo! Tumigil po ako. At nung pagkatayo ko, hanggang bewang ko lang pala yung tubig. Wow, mali. Pero bakit nagpanik ako? Siyempre, sino po ba sa atin ang gustong malunod? Wala. Hindi po ba? Sabi nga nila, ang pagkalunod daw po, isa sa pinakamasakit na uri ng kamatayan. Pumapasok yung tubig doon sa lungs mo, sinasuffocate ka. Pero marami po sa atin hindi man nalulunod sa literal na tubig. Sigurado ko marami sa atin ngayon nakakaranas ng pagkalunod sa buhay. Meron po mga nalulunod dahil sa sobrang lungkot. Paggising pa lang nila sa umaga, nanghihina na sila, wala na silang gana. Nakangiti sila, paharap ng iba, pero pagtalikod, pag nasa kwarto na, umiiyak mag-isa. Meron po mga nalulunod dahil sa utang, dahil sa pag-aalala. Bawat buwan, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pambayad. Yung binayaran nilang utang, nanggaling din sa ibang utang. Patong-patong na yung utang. Mayroon po mga nalulunod sa problema sa pamilya. Mayroon mga mag-asawa, hindi nag-uusap. Meron po mga magulang na hindi maintindihan ng kanilang mga anak. Meron din ng mga anak na hindi nila maramdaman ang pagmamahal ng kanilang mga magulang. Meron din pong mga nalulunod dahil sa karamdaman. Hindi lang po katawan yung pagod, pati isip, pati puso. Meron din po mga nalulunod sa trabaho. Pagod na pagod, pero hindi sila pwedeng huminto kasi maraming umaasa sa kanila. At meron din po mga nalulunod sa pagkakasala. Matagal nang gustong magbago, pero paulit-ulit pa rin bumabalik sa kasalanan. Pakiramdam nila, hindi sila napapatawad ng Diyos. Pero mga kapatid, huwag mong isipin na ikaw ay sawing palad kung pakiramdam mo, ikaw ay nalulunod sa buhay. Huwag mong isipin na dahil marami kang pinagdaraanan na masama, na iniwan ka na ng Diyos, o wala nang pakialam ang Panginoon sa iyo. Sa katunayan nga po, merong 3 mabuting balita para sa atin kung tayo man ay nalulunod o nahihirapan sa buhay. Yan po ang binibigay sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Unang-una, tandaan niyo po,
palagi kang pinagdarasal ng Panginoon sa gitna ng iyong pagsubok. Napansin niyo po ba kung paano nag-umpisa ang mabuting balita? Bago pa daw po lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, bago pa patahimikin ni Jesus yung takot ng kanyang mga alagad, bago pa niya sagipin si San Pedro, umakyat muna daw siya sa isang burol, sa isang bundok para manalangin. Samantalang ang mga alagad po, hirap na hirap sila sa gitna ng dagat. Nilalabanan nila yung malakas na hangin. Pero si Jesus, nandun sa bundok, nakikita sila, pinagdarasal sila. At hindi po ba napakagandang larawan doon? Habang ang mga alagad nakikipaglaban sa unos, ang Panginoon nakikipaglaban para sa kanila sa pamamagitan ng panalangin. At isa po itong mabuting balita para sa ating lahat. Nakikita ng Diyos ang hirap mo. Hindi bulag ang Diyos sa pagsubok mo. Bago baguhin ni Jesus yung bagyo, pinagdadasal ka muna niya para magbago ang puso mo. Maaring minsan, hindi natin siya nakikita. Maaring minsan, pakiramdam natin tayo nag-iisa. Pero ang totoo, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Amen? Balikan niyo po ang Ebanghelyo. Habang lumalaban sa alon ang mga alagad, si Jesus lumalaban para sa kanila sa pamagitan ng kanyang panalangin. At ganyan din po pagdating sa ating buhay. Merong mga pagkakataon na parang tahimik ang Diyos. Nagdarasal ka, pero walang sagot. Umiiyak ka, pero parang walang nakikinig. Pero tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. Amen? When you cannot see Jesus, Jesus has never stopped praying for you. At dahil sa kanyang dasal, doon nagkakaroon ka ng lakas para magpatuloy muli. Isa po marahil sa dahilan bakit natapos po ako sa pagkapari ay dahil po sa panalangin ng aking nanay. Baka hindi niyo po alam, 2 years po akong huminto sa pag-aaral sa pagkapari. Nagtrabaho muna po ako sa Maynila. At sa totoo lang po, marami pong temptations sa labas. Meron po akong naka-opisina noon, nakatrabaho, isang babae. At kasabay ko po siyang umuuwi. Pero kapag umuuwi po kami, palagi kaming napapadaan sa Sogo. Alam niyo pa yung Sogo? Motel. At pag dumadaan na kami doon po sa Sogo, bigla siyang titingin doon sa motel. At pagkatapos titignan ako, ngumingiti, parang tinutokso ako. Sabi ko sa akin sarili, may maitim na balak ka. Pero alam niyo po, sa awa ng Diyos, ni minsan hindi sumagi sa aking isip na gumawa ng kasalanan kasama yung aking kaopisina. Hindi po dahil malakas akong tao, hindi dahil wala akong kahinaan. Bakit po? Bakit nalampasan ko yung pagsubok na yon, yung toksong yon? Kasi alam ko, merong isang tao na araw-araw lumuluhod na nanalangin para sa akin, yung aking pong nanay. Araw-araw po kasi, baka hindi nyo rin po alam, gumigising po yung aking nanay, 3 o'clock ng madaling araw. Pinagdarasal po ako. Kukuha po siya ng kandila, sisindihan po, at ang kanyang dasal sa Panginoon sasabihin, Lord, tulungan mo naman yung anak ko. Sana matupad niya yung tawag mo sa kanya. At tingnan niyo po yung bunga. Ang Diyos nagbigay ng lakas para makaiwas po ako sa tukso. Ang Diyos ang nagbigay ng biyaya para makabalik po ako sa seminaryo. Ang Diyos ang tumulong para matapos ko po ang aking pagpapari. Kaya kung merong mga tao sa buhay mo, tahimik na pinagdarasal ka, alam mo, napakayaman mo. Kung merong mga tao na nananalangin para sa iyo, pinagpala ka. Amen? At kahit na sabihin mo, walang nagmamahal sa iyo, walang nakakaalala sa iyo, huwag mong kalimutan, meron pa ring isa hindi nagsasawang nagdadasal para sa iyo. Sino? Si Jesus, ang Panginoon. Kaya nga masasabi natin, may pag-asa pa, may lakas pa, may himala pang darating dahil hindi tumitigil
nananalangin ang Panginoon para sa atin. Amen? Pero pangalawa pong mabuting balita, tandaan niyo, dumarating ang Diyos sa pinakamadilim na panahon ng ating buhay. God comes to us in the middle of our darkest hour. Ang sabi po ng Ebanghelyo, dumating daw po si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig, madaling araw. Ibig po sabihin, dumating ang Panginoon dun sa pinakamadilim, nakakaantok, nakakapagod na bahagi ng araw. And this is a good news. Remember, God is never late. God's timing is perfect. Kaya iniisip natin na late ang Diyos kasi nagmamadali tayo palagi. Hindi po ba? Kaya nga minsan, yung mga tao, sinasabihan kami mga pare, Father, late ka sa misa. Palagi naman ang sagot namin, bakit? Nag-umpisa na ba yung misa? Sinong nagmisa? Bakit late ako? Diba? Paano mo masasabi, late yung pare? Siya ang nagmimisa. Hindi po ba? Paano mo sasabihin na late ang Diyos? Ang Diyos ang may gawa ng lahat. Hindi po ba? Sinasabi mo lang late ang Diyos kasi gusto mo masunod yung gusto mo at hindi ang gusto ng Diyos. Hindi po ba? Maaring hindi naman darating ang Diyos sa oras ng gusto natin. Pero darating palagi ang Diyos dun sa tamang oras, dun sa oras na para sa'yo, para makakabuti sa'yo. Amen? Minsan, ang pinakamadilim na oras, ayun po yung pintuan para maranasan natin yung pinakamagandang himala na galing sa Diyos. At ako po, patotoo dito, marami pong beses sa aking buhay na kapag walang-wala na, doon bigla nagpapadala ng pagpapala ang Diyos. Alam naman po ng iba sa inyo yung kwento namin. Nung wala po kaming pambayad ng kuryente, tumaya ng loto yung nanay ko, hindi ko alam. Isang araw po bago kami putulan ng kuryente, nanalo siya ng loto. 5-digit lang po ha, hindi po 6-digit. Pero yung 5-digit na yon, alam nyo, sakto-saktong pambayad dun sa utang ng aming kuryente. Bilang pare po, minsan nauubusan din ako ng pondo sa construction. Pero pag walang-wala na, nabibigla po ako, merong dumadating na benefactor, nagdo-donate. Kapag nasisira po yung aking sasakyan, kapag kailangan ko po ng maintenance, bigla-bigla din nagkakaroon po ako ng misa. Sakto, pambayad po sa maintenance ng aking sasakyan. Kapag wala po akong maisip na homily, ang hirap po kaya nag-iisip ng homily araw-araw na hindi ako umuulit ng aking sinasabi. Minsan nakaupo lang po ako, biglang darating yung inspirasyon galing sa Diyos. Kaya kung pakiramdam mo ngayon, ubos na ubos ka na. Kung pakiramdam mo, wala ka nang maisip, wala ka nang mahawakan, wala ka nang mapuntahan. Kapatid, hindi pa yan ang katapusan. Tandaan mo ang Diyos, eksperto siya sa paggawa ng himala sa pamagitan ng mga sitwasyon na tila walang pag-asa. Diba? Kapag yung sasakyan nyo dumadaan minsan sa mga tunnel, napakadilim. Pero yung kadiliman pong yun, hindi naman po kawalan eh. Yung kadiliman ng tunnel, daan lang para dun sa susunod na lugar, mas mabuti, mas maganda, mas maliwanag. Hindi po ba? At ganyan din po pagdating sa buhay. Kung dumadaan ka man sa dilim, yan ay bahagi lang ng buhay mo. Hindi pa yan katapusan. Wag na wag mo sasabihin, wala. Sa halip, kung dumadaan ka man sa dilim, sa paghihirap, sabihin mo ang paniwalaan mo, meron pa. At nag-uumpisa pa lang ang pagpapala mo galing sa Diyos. Amen? Pangatlo po at kahuli-hulihan. May bagyo para palalimin ng Diyos ang pagsamba mo. Every storm is not meant to destroy you, but to deepen your worship. Pansinin niyo po, natapos ang kwento, hindi po sa pagkakalma lang ng dagat ng hangin. Natapos po yung kwento sa pagsamba ng mga alagad ni Jesus sa Kanya. Ano po ang sabi nila? Tunay nga, ikaw ang anak ng Diyos. Minsan inaakala natin, ang pinakamalaking himala dito sa kwento ay yung paglalakad po ni Pedro sa ibabaw ng tubig. Hindi po ba? Pero hindi.
Yung pinakamalaking milagro dito sa kwento ay yung pagkilala ng mas malalim na mga alagad kay Jesus. God sometimes allows storms in our lives, not simply to change our circumstances, but to change our understanding of who Jesus is. Tandaan niyo po yan. Meron pong dalawang papel ang bagyo sa ating buhay. Una, merong bagyo para magbago yung sitwasyon mo. Pansin niyo po, kapag dumadaan yung bagyo, dyan po lumalabas yung basura. Di po ba? Nalilinis yung ating mga lugar. Pero pangalawa, kapag merong bagyo, pansinin niyo yung mga tao, lumalalim yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Kapag kumukulog, pumikidlat, anong ginagawa ng mga iba? Nagkukrus, hindi po ba? Tinatawag nila pangalan ng Panginoon. Maraming mga tao napapaluhod, nagdadasal, naaalala na naman ang Diyos kapag may paparating na malakas na bagyo. The purpose of every storm is not merely for our survival, but the storm is there to deepen our relationship with Christ. Meron po akong isang parishioner dito, nakiusap po siya sa akin, napuntahan ko yung kanyang kapatid, nasa hospital. So, nagmadali po ako at pagpasok ko po, nasa ICU na pala yung pasyente. At napakarami pong nakakabit na mga aparato, tubo sa kanyang katawan. Meron pong oxygen, meron pong makina, hindi po siya conscious. Kung titignan niyo po sa mata ng tao, yung pasyente, wala nang pag-asa. Pero kung titignan mo sa mata ng pananampalataya, may chance pa. Kaya pinagdasal ko po yung tao. Pinagkaloob ko po yung sakramento ng anointing of the sick. At pagkatapos umuwi na po ako, iniisip ko po, baka yun na po yung huling pagkakataon na magkita kami. Pero alam niyo po ba kung anong nangyari? Pagkalipas po ng ilang buwan, nabigla ako dahil yung aking inanoint, nakala mo hindi na mabubuhay. Aba, nakatayo, nagsisimba sa healing mass dito sa parokya. Wow, God is good. Sobra-sobra. Tingnan niyo po yun mga kapatid. Ang sakit ng tao ay nauwi sa pagsamba. At yan yung pinakamagandang himala. Kaya nga mga kapatid, kapag nakakatanggap ka ng pagpapala, huwag ka lang magpasalamat. Magsimba ka, sumamba ka, at patibayin mo pa ang relasyon mo sa Diyos. Dahil ang pinakamalaking regalo ng Diyos ay hindi lang yung paggaling ng iyong katawan. Ang pinakamalaking himala ay yung pagbabalik loob mo sa Diyos. Kaya sa banal na misa pong ito, hingin natin sa Diyos, maalaala natin ang tatlong mabuting balitang ito kung tayo man ay nalulunod, kung tayo man ay nahihirapan sa ating mga problema. Tandaan mo, palagi kang pinagdadasal ng Diyos. Pangalawa, dumarating ang Diyos, ang kanyang pagpapala sa pinakamadilim na oras ng iyong buhay. At pangatlo, ginagamit ng Diyos ang mga bagyo para lumalim pa ang iyong ugnayan sa Kanya. Hari nawa, ang mga aral pong ito ay magsilbing salbabida natin kung tayo man ay lubog-lubog. At naway ang salita ng Diyos ang ating maging lakas ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Pahayag po natin ang ating pananampalataya at sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sinasabi sa atin ni Jesus, lakasan niyo ang inyong loob, huwag matakot. Buong pagtitiwala ng kanyang kamay ay laging nakaabot sa atin. Tayo'y manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway manatili siyang matatag at nakakaugat kay Kristo sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bayan, naway maglingkod sila ng may katapatan at magsikap para sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating parokya, naway magmalasakit tayo sa isa't isa, lalo na sa mga nahihirapan sa pinansyal at espiritual na kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, aming kanlungan sa bawat unos, pawiin mo ang aming takot, patatagin ang aming pananampalataya, at tulungan mo kaming kumapit lagi sa iyong kamay na nagliligtas. Ikaw na nabubuhay at tagahari, magpa kailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga pag-aain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay na iyong sambayanan, ang pinagmamagandang loob mong bigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong pawangis. Napapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inubot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ako'y akayin mo, O Diyos, sa buhay mo, at ilapit mo ako sa piling mo, dalhin ako sa buhay na walang hanggan sa iyong tahanan. Ang buhay ko'y nasisiyasat. O Diyos, batid mo ang lahat-lahat. Ang sa isip ko'y iyong alam. O Diyos, bawat balaking ko'y iyong nalalaman. Ako'y akayin mo, O Diyos, sa buhay mo, at ilapit mo ako sa piling mo, dalhin ako sa buhay na walang hanggan sa iyong tahanan. Tutunguhan ko'y
kaligtasan. Maging sa langit ika'y nariyan, naroroon ka kahit sa kalaliman. Ako'y akayin mo, O Diyos, sa buhay mo, at pilapin mo ako sa piling mo, dalhin ako sa buhay na walang hanggan sa iyong tahanan. Inanyayahan ko po kayong lumuhod para sa panalangin, para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng mga kapatid nating may sakit sa Diyos. Hilingin natin ang mabilis silang kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang huwag masayang kanilang pagpapagal. Kaawaan mo at pagkalooban ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, Kawaan mo mo kami. kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin ng luningning ng iyong katapatan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang final blessing, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat, ating mga followers na dumalo sa ating banal na misa dito sa ating parokya at sa mga marami po na walang sawang sumusubaybay sa ating online mass. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po. Konting announcement lang po, nasa August 20, that is a Thursday, wala po ako dito sa Pilipinas. Ako po ay nasa Sydney, Australia, no? Para po sa isang ordination, pero mabibigyan ko po ng meet and greet Thanksgiving Mass ang ating mga OFW, ang ating mga kababayan doon. Kaya meron po tayong Thanksgiving Mass Misa, salo-salo po doon sa Good Shepherd Parish, no? Sydney, Australia, Plumpton, no? So, 3:00 po ito ng hapon, Australia Eastern Standard Time. So, paumanhin po sa mga pupunta dito sa parokya sa August 20, hindi nyo po ako makikita dahil ako po ay ng ibang bansa muna. Huwag po kayo mag-alala,
uuwi din po ako. Kung gusto niyo pa po akong umuwi. No? So sana po makauwi para pagpatuloy ko po ang aking pong mission sa inyong lahat. So muli po, kita-kita po tayo dyan sa Australia on August 20. Pero wag po kayong mag-alala, no? Nandito pa rin po ako sa parating na Sabado for our healing mass and for our Sunday masses. Anyway, may napakaganda pong kasabihan na gusto kong tandaan nyo, that nobody drowns by falling into water. Hindi naman po natin mapipigilan, kakaroon tayo ng mga pagkakamali, aksidente na tayo mahuhulog. Tayo ay babagsak. Pero sino po yung mga nalulunod? Hindi po yung mga nahuhulog, kundi yung mga nananatili doon sa tubig. Hindi po ba? Marami pong nalulunod sa atin, nalulunod sa lungkot, nalulunod sa galit. Baka nalulunod ka din sa inggit. Palagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba. Baka nalulunod ka sa disappointment, frustration, dahil sa nangyayari sa ating bansa. Baka nalulunod ka sa mga iba't ibang problema, pagsubok. Pero, tandaan niyo po, mamamatay ka lang kung mananatili ka dyan. Paano ka aahon? Naway, yung 3 mabuting balita, ang maging lakas mo, maging salbabida mo. The first one is, God is always praying for you. Jesus knows what you're going through. But secondly, remember that God comes to us in the darkest hours. Sa pinakamadilim dun sa inaakala mong walang-wala na, doon hahabol ang Diyos. God is never late. Tayo lang naman ang palaging nagmamadali. But third and last, may our storms lead us to worship. Naway yung mga problema mo, magbukas sa iyong mata, magbukas sa iyong puso, mas makilala mo kung sino talaga ang Diyos. Dahil tanging ang Diyos lang ang makakapagbigay sa iyo ng pagpapala. Unahin mong hanapin ang Diyos, unahin mong tignan ang Diyos, unahin mong kapitan ang Diyos. Makikita mo na ang mga hinahanap mo, sila mismo ang lalapit sa iyo. Mapupuno ka ng umaapaw na pagpapala. So, keep on praying, keep on surrendering to the Lord. Tigilan po nating tinatawag na ghost month ang August. But let us replace it as our prayer month, as our worship month. Sino mga naniniwala sa multo? Yung mga takot. Di po ba? Pero mawawala ang takot mo kung magdadasal ka. Nabasa ko po yan, napakagandang definition ng tapang, bravery. Sabi po, courage is fear who said it's prayer. Yung tapang daw po, lakas ng loob. Dati daw po, takot yan na nagdasal lang. Kailan ka lumalakas? Pag nagdadasal ka. Kailan ka lumalakas? Pag malapit na malapit ka kay Jesus. So, keep on praying, keep on surrendering, and keep on hoping. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
saglit